Hoy mga pre, nabalitaan nyo na ba? Bubugin na daw ang Katanagang. Ang bagal mo talaga. Matagal nang kumalat ang balitang yan, no? Nagkawatak-watak na nga daw. Nagkarambulan. 3 buwan sila na ospital. Ah, hindi silang lahat. May natira. Oo nga, no. Oo, may isa pang natitira sa kanila. Talaga? Kung gano'n, may pag-asa pa ang grupo nila. Buhay pang Katanagang! Salamat, ha. Dinalaw mo ako. Ha? Okay lang. Ba't mo ako pinatawag? Gusto ko na kasing buwagin ng Katanagang, eh. Huh? Sa totoo lang, matagal na dapat binuwag ang Katanagang. Magulo na kasi. Tuwing nagpapatawag ako ng meeting, wala namang sumisipot. Mitsumi, sa'yo na lang ako maasa. Oras na para ako naman ang katakutan ng mga tao rito. Ha? Sigurado ka ba dyan, Yoshki? Yan ang captain ng karate team number 2. Susuportahan ka namin, Yoski! Nung naghahari pa ang Katanagang dito, akala ko ganito na lang ako sa eskwelahan ito hanggang graduate ako. First year pa lang at nakayanagin na yun pero nag-aambisyon na sa mag-hari sa eskwelahan ito. Ipapaganda ko sa niya kung gaano siya kahina. Wala siya sa akin. Ay buhay, pag sineswerte ka talaga. Pagtagumpay nga kaya ang binabalak niya, kaya niya si Takayanagi. Malay natin, di ba? Gusto mo sundan natin siya. Hey, Natsume, what are you doing? You know, we can totally see your underwear. So, a farewell ceremony for Katana. Yeah. And it's just for you and my brother? Kayong dalawa lang ang dadalo sa ceremony? Ha? Nararamdaman ko ang halimaw. Lumalakas. Pinapasok, binabalot, sinasapian ang buong katawan ko. Bakit? Bakit ako? Sino sa inyo dito si Mitsumi Takayanagi, ha? Ako si Kato Yoshiki at ako mas karapat dapat na mamuno sa enforcement team. Hinahamon kita sa isang laban. Huh? Ikaw pala siya, ha? Mamaya ang 3:00. Pagkatapos ng klase, ha? I will wait for you. Man, I'm cool. Oh, man. He is serious about this. I so wish I never said anything. Ano ba yan? May paduelo-duelo pa. Napakaluma naman. Parang may sayad yata ang lahat ng estudyante sa eskwelahan ito ah. Teka, kung tutuusin, ito ang magiging unang laban mo dito sa eskwelahan, di ba? Good luck sa'yo ah! Mitsumi. Kain. Ah. Niyamak namang mas masarap ang luto ko kaysa sa dun sa luto ni Maya, hindi ba? Ikaw talaga, lagi mo na lang akong inaapi. Akala mo ba nandito ako dahil gusto kong magsaya kasama mo? May dalawa akong sasabihin sa'yo. Lumabas na sa ospital si Bunchi. Bilib na bilib nga ang buong ospital sa taong yon. Ang bilis kasing gumaling ng mga sugat niya. Siguro nasaktan ka niya, no? Ang lakas sumuntok ni Bunchi. Tinamaan pati ego mo, diba? Teka, ano yung isa pang sasabihin mo? Mula ngayong araw na to, hindi ka na obserbahan ng grupo. Huh? Ang sabi ng mga nakatataas sa organisasyon, hindi na daw kailangan ng data sample ni Shin Natsume. Kaya yung perang natatanggap mo kapalit ng data samples na binigay mo, siya kayang pambayad ng organisasyon sa mga kaguluhang ginagawa mo, ihihinto na lahat yon. At hindi ka nakakausapin ng mga Takayanagi. Ibig sabihin, simula sa araw na to, tapos na ang trabaho mo sa kanila. Nung unang binigay sa akin ng trabahong ito,
Ayaw kong gawin ito. Kahit sino naman, hindi ba? Lumaki ako sa isang edukadong pamilya. Pinalaki ako na maayos. Tapos ang trabaho ko ay makipagrelasyon sa isang tao para lang makakuha ng data sample. Tapos ang boyfriend ko in love sa kapatid niya. Makasarili at matigas ang ulo. Tapos kung kumilos sa akalain mo meron siyang split personality. Higit sa lahat, kumikitil pa ng buhay. Alam mo, Shin, hindi ka pa rin nagbabago mula nung una kitang makilala. Tama, ako pa lang ang nagbago. At hindi ikaw. Babalik ako. Pero bilang isang kaibigan na lang. Dadalan kita ng chicheria. Kasi ayaw mo namang kainin ang mga niluto ko para sa'yo. Sila yung... Ah! Bakit mo to ginawa, Maya? Ako ang hinamon niya. Manalo ka naman kaya? Ano? Ang tinatanong ko sa'yo, malalabanan mo ba mga taong ito ng ganyan? Ito ang intindihin mo Ayoko makita ka na tinatalo ng kahit sinong tao bukod sa akin. Ako ang tatalo sa'yo. Lalo na kung ganyan mga tao lang. Naririnig ko rin ang halimaw na unti-unting kumakain sa puso mo. Mabagal! Matigas ang muscle mo kaya mabagal ang reflexes mo. Paano ka lalaban kung may bumabagabag sa isip mo? Mitsumi, isipin mo, anong klaseng martial artist ka kung hindi mo kayang harapin ang kinatatakutan mo? Sana lang, hindi ka lokohan ang bumabagabag sa isip mo. Anong ibig mo sabihin? Yung halimaw na kinatatakutan mo, hindi lang sa loob ng katawan mo nagpapakita yan. Meron din ako niyan. Nasa loob ng katawan ko ang halimaw na yan. At nagiging parte na rin ng katawan ko. Natatakot siya, gumagapang, nagpupumilit na labanan ako. Ang halimaw na yan ang totoong anyo ko kapag hindi ko na kayang magtiis. Naalala mo nung nandun ka sa dojo at sinusuntok mo yung padding nang hindi nagko-concentrate? Hindi ba sinabi ko rin sa'yo na hindi bagay sa'yo ang estilong yun? Nagkamali ako noon. Hindi yun martial arts. Yun ang rhythm ng katawan mo. Nanggaling yun sa puso mo. Parang naipon sa dalawang kamao mo ang buhay mo. Ang saya-saya mong panoorin. Ay, ang pangit ng resultang ito. Ano ba nangyayari kay Mitsumi? Bakit kasi siya pa ang napili ng matanda? Bunshi, bakit ba? Bakit mo ba ako dinalaw dito? Masama bang dumalaw ng kaibigan? Bakit ba? Nakaka-touch ka naman. Parang totoo na yan Huwag kang mag-alala, pre. Hindi ako nagbibiro. Magkakaroon ba talaga ng disbanding ceremony ang Katanagang? Oo, meron nga. Ganon? Ba't wala nagsabi sa akin na meron? Paano naman? Wala ka ng motorsiklo. Hindi ka pa makatakbo. Pileke. Paano yun? Si Mitsumi na kasisipot, ganon. Uy, Monty! Classmate! Musta ka na? Si Bon Reyes absent ulit. Robert! Ano ka ba? Tulog ka ng tulog dyan, oh! Asa na nga pala si Monty rin yan? Bukas ng disbanding ceremony. Sa totoo lang,
Parang ayaw kong pumunta. Saan siya pupunta? Magkakating class na naman? Bakit pa kaya siya pumapasok sa eskwelahan? Ha? Kasama niya si Miss Kuzunoa. Pero, bakit? Ang lakas ng hangin, ano? Pasensya ka na't bigla kitang pinatawag dito. Wala yon. Ano bang kailangan mo? Huwag mo naman ako biguin. Napakahina ba talaga ng utak mo kaya hindi mo alam kung bakit? Kasi... Wala pa akong inaatrasan na tao na humamon sa akin. Pinatulan ko lahat. Pero sinasabi ko sa'yo, wala akong dahilan para labanan ka. Magiging masaya ang usapan na to. Parang dito sila pumunta. Sa totoo lang, Huh? ako naman talagang tumulong kay Shin na buuin ng Katanagang. 3 taon nang nakalipas. Ginawa niya yun kasi baka mabato siya habang binabantayan ko siya araw-araw. Sa panglabas, siguro yun lang ang naging dahilan niya. Pero ang totoo, pumayag din ang mga Takayanagi na buuin ng Katanagang. Naisip nila na mas magandang makakuha ng data sample kay Shin kung lagi siyang napapaaway. Pero alam mo, malamang alam na ni Shin ang binabalak nila. Ang hindi ko maintindihan, parang ikinatuwa pa niya yon. Nag-umpisa siyang mag-ayos ng mga sirang motorsiklo. Isang araw may motorsiklo na siya sa garahe. Yun ang unang pagkakataon na may sinabi siya sa akin na walang kinalaman sa trabaho ko. Tungkol daw sa motor na napagana niya. At sinamahan daw niya si Bunchi sa ibang lugar para maghanap ng piyesa. Para lang silang mga ordinaryong estudyante. Siya ang taong laging naliligaw sa kadiliman. Naliwanagan. Hindi ikaw ang liwanag na yon. Ibang pinanggalingan ng liwanag na yon. Sa umpisa'y parang nakakailang. Pero unti-unti, nabigyan ng liwanag na yun si Shin ng dahilan para mabuhay. Ang liwanag na yun ay pagkakaibigan. Mabuting mga kaibigan. Ganun pala. Ngayon ba'y naiintindihan mo na kung bakit hindi ko ito sinabi kay Bunchi? Ano? Hindi mo matanggap, diba? Bubuwagin niya ang grupo para hindi madamay ang mga kaibigan niya. Madamay sa gulong sinimulan ng kapangyarihan niya. Muntik na sana. Muntik na sana siyang makahanap ng liwanag sa dilim. Muntik na sana siyang makalabas sa dilim na bumabalot sa buhay niya. Pero, nakailam ka at sinira mo ang lahat ng yon! Kasalanan mo to! Tinapos mo ang mga miyembro ng Katanagang! Dahil sa'yo, tinalikuran niya ang lahat ng mga kaibigan niya! Ang ganda naman ng kwento mo. Pero ang liwanag at ang kadiliman ay lagi magkasama. Hindi mo ba alam yun? Kung nababalutan man ang kadiliman ng kuya ko, yun ay dahil si kuya mismo ang may gusto na mabalot siya ng kadiliman, hindi ako. Hindi ba? Tingnan mo ang mundong ginagalawan natin. Hindi ba puno ng liwanag? Talagang maswerteng tao ang kapatid ko. Meron siyang 2 napakagandang babae. 2 magagandang babae na nagmamahal sa kanya. Narinig mo ba yon? Pasensya na. Alam mo ba, talagang gusto ko puruhan ng babaeng yun para magtanda siya at itigilan niya ang kalokohan niya. Pero di ko magawa. Ang sakit. Natalo niya ako. Ang galing niya. Wala akong kaalam-alam. Simula nung mapalapit at pagkagusto ka kay Maya, nagkaroon ako ng bagong dahilan para mapalapit sa'yo. Kinailangan ko mamagitan sa inyong dalawa. Dahil kapag nagkaigihan at nagkatuluyan kayong dalawa ni Maya, hindi yun matatanggap ni Shin. Wala akong inintindi sa mga nangyayari. Kung anong nararamdaman niya. Ang paghihirap niya. Wala akong ginawa.
Hindi yun martial arts. Yun ang rhythm ng katawan mo. Nanggaling yun sa puso mo. Wala akong kwentang tao. Ano ba tong ginagawa ko? Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at pagsisiyan ng mga hindi ko ginawa. Ako si Mitsumi Takayanagi. Sige. Hoy, sino ka? Alam mo kung sino ka? Bakit ba? Wala ka ba masasabi dyan, ha? Katana? Ano naman yun? Pare, Sir, Sabi ko naman sa'yo, tumahimik ka na eh. Malay ko bang marunong lumaban ng tao ngayon? 10 kilometro yata ang layo natin doon. Siguro abutin ng 20 minuto yan. Gaano ba kabilis ang motorsiklo mo, Mitsumi? mas mabilis ako kaysa sa'yo. Kahit ngayong gabi lang. Sabihin mo yan kapag nanalo ka na, bata ka. Mitsumi! Naniniwala ka ba na ang mga sanggol na bagong panganak ay walang kasalanan? Palagay ko, isang malaki kasinungalingan yon. Ang mga tao kasi, pinanganak na may minana galing sa naunang buhay nila. Katulad mo, pinanganak ka sa sikat na pamilya na Takayanagi. Ako naman, pinanganak na may kapangyarihan. Sa isip lang yon, sir! Kung di mo iisipin, baliwala yun! At yun ang magliligtas sa atin! Kahit maiingay ang mga motorsiklo namin, nag-usap pa rin kami habang nagpapatakbo ng mabilis. Walang ibang nakakarinig sa pinag-uusapan namin kung hindi kaming dalawa lang. Sa palagay mo ba matatalo mo ako, ha? Mitsumi! Nung panahon na inoobserbahan pa ako ng mga Takayanagi, akala ko may darating na tao. Napipigil sa akin bago ako masiraan ng bait. Malas ko na lang at walang dumating. Walang tumulong sa akin. Walang taon din yun. Ibig sabihin pala, matagal ko nang hinahanap ang taong ito. At ngayon, hihigitan ko pa siya. Hihigitan ko pa siya. Sigurado yun. Mitsumi, alam mo ba, meron akong... Sir Shin! Sa palagay ko, oras na para ako naman ang mauna sa'yo. Pero bakit ako? Matagal ko nang hinihintay na mag-enroll sa eskwelahan nito, Mitsumi. Mitsumi, sa'yo na lang ako umaasa. Nung gabing yun, naintindihan ko na rin kung bakit. Darating ang panahon at matatalo din siya sa isang labanan. At ako ang tao na gusto niyang tumapo sa kanya. Dahil yun ang gusto niyang mangyari.